Ayan. Kailangan presentable, nakapolo. Kung sa ibang bagay po kasi, pag pumupunta tayo, yung suot natin, pinaghahandaan natin. Pero pagdating sa simbahan, ayan, kulang tayo sa paghanda sa ating kasuotan. Ay, nakalagay din po yan kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Ayan, yung pagsusombrero sa loob ng simbahan. Ayan, yung mga shorts, tsinelas. So, kung kaya po natin gampanan po natin. And yung pagbibigay na ng buong sarili natin sa pamamagitan ng panalangin, ng pag-awit, pagganap ng pag-aambagan, communion, which is pinaka-importanting part ng ating pananambahan. Ayan. Yan po yung mga dapat unang pinukonsider natin tuwing pupunta tayo ng pananambahan po natin. At sa Psalms 106 verse 1, praise you the Lord, all give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. At sa Hebrews 12:28 naman, kaya nga magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumatanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. So yung context po nito ng Hebrews 12:28 kung iakyat natin, so ito po yung sinasabi doon na niyanig ng Diyos yung nakaraan sa pamamagitan ng Kanyang salita upang maalis yung mga hindi tuwirang nananampalataya. Kasi nga, di ba, gagawa ng bagong langit at lupa para doon sa mga kapatid o doon sa mga tuwirang nananampalataya sa Diyos, na kung saan ay kalugod-lugod yung mga gagawin na pagsamba, na puro na lang kagalakan, kasiyahan yung gagawin. Kasi nga po, napili na, no? Na-separate na yung hahatulan doon sa bibigyan ng kaligtasan. Yun po yung ating inaasahan na sana tayong lahat ay makasama po doon sa mapili, na maisulat yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay. At ano nga ang mga bagay na ating pinagdadaanan, ay magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat naririto tayo, buhay at nagagampanan yung tungkuling nais niya para sa atin, na kung saan yung iba po hindi na nagigising sa umaga. No? Napakaswerte po natin, kaya magpasalamat po tayo sa lahat ng pagkakataon sa Diyos. Purihin natin siya ng taos puso at hilingin ang ating mga kailangan. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tutulungan niya tayo sa lahat. O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord, our Maker. So yun lamang po yung sermon natin sa umagang ito. At nawa, kahit papano ay meron tayong aral, no, na nakuha na dapat isaalang-alang upang tayo ay maging kalugod-lugod sa ating pagsamba o pagharap sa Diyos tuwing tayo ay gumaganap po ng pagtitipon. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat ulit sa sermon na binahagi sa ating ni Brother Jalmer. Tayo po dadako para sa pagtutulog po ng tinapay at pagiging sawa. Gawin po tayo sa meeting sa page 299. Page 299. 299. Ulitin po natin ang first and fourth stanza lang po. King of my life, I crown thee now. Ready? Sing. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be.
chapter 11, verses 23 to 24. Atin po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Isus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At yun din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kaya ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarong, ay hindi hayag ninyo pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mo kumain ng tinapay o ng sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan na dugo ng Panginoon. Tatapwat, sige sa atin ang tawa kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at minum ng sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi na kinikilala ang katawan ng Panginoon. Equivalence tayo para sa Panginoon. Tayo po. Diyos Ama na mga Panginoon sa lahat. Panginoon, abot isa po sa amin ang pagkasalamat. Muli ay nagkaroon po sa amin ang pagkakataon na ito na aming lalahanin ang palatandaan pagkamatay muli pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo Jesus. Narito Panginoon, hawak na yung mga likod, ang katas ng uba sa sinusimbolo, sa mga dugo, at ang tinapay ng mga libadura na sinusimbolo naman sa mga katawan. Dalangin na yung Panginoon na paspasan niyo po ang mga bagay nito at ang pag-isa po sa aming tatanggap. Dalangin po namin dahil pagkarating po sa amin kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala at ginagawa namin o aming mga pagkukulang sa iyo. At hindi tayo mas pagtibayin ang aming nanampalataya sa iyo. Ito po amin sa sabot dalangin sa ngalan po yung naman sa Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tama po tayo para sa pagkamaga. Uli mabasa sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa bagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo, gaya ninutos ko sa iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat sa inyo ay magbuod na magsimpa. Ayon sa kanyang initinghawa, ipapawag na gumawa ng mga bagan sa pagpalyan ko. At bakit po tayo sa page 68.